Panimula ng panalangin para sa halalan ng bagong Santo Papa. Sa gitna ng mahalagang panahon ng conclave, ang pagtitipon ng mga kardinal upang maghalal ng bagong Santo Papa, tayo ay humihinto saglit upang taimtim na manalangin. Ang panalangin ito ay isang banal na pagdulog sa Diyos, humihingi ng kaliwanagan para sa mga kardinal na boboto, ng pagkilos ng Espiritu Santo sa buong simbahan, at ng patuloy na paggabay sa sangkatauhan sa pamamagitan ng isang santo, papang may pusong makakristo, mapagpakumbaba, at puno ng katotohanan. Sa panahong ang mundo ay uhaw sa liwanag, pagkakaisa, at pagmamahalan, hinihiling natin na ang susunod na haligi ng ating pananampalataya ay mapili ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng walang hanggang liwanag at pag-ibig, sa oras na ito ng matinding kahalagahan para sa iyong Santa Iglesia, kami ay lumuluhod sa iyong harapan, may pusong bukas at pusong mapagpakumbaba. Kami naninikluhod, hindi lamang bilang mga tagasunod ng pananampalataya, kundi bilang mga anak mong uhaw sa iyong patnubay. Ipinagdarasal po namin ang Sagradong Conclave, ang pagtitipon ng mga hinirang mong mga kardinal, na may tungkuling mabigat at banal, ang pumili ng bagong kahalili ni San Pedro, ang magiging Santo Papa na siyang magiging pastol ng buong simbahan sa mga darating na taon. O Diyos, sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala namin ang mahalagang pagpiling ito. Hipuin mo po ang puso ng bawat kardinal. Linisin mo ang kanilang mga layunin, alisin ang anumang ambisyon na makamundo, at itanim sa kanilang mga kaluluwa ang iyong banal na kalooban. Gawin mo silang daluyan ng iyong espiritu, upang sa kanilang bawat panalangin, pagninilay, at pagboto ay mabuo ang isang desisyong hindi batay sa tao kundi batay sa iyong walang hanggang plano. Hinihiling namin na ang susunod na Papa ay isang taong may puso ni Kristo, isang ama na may malasakit, isang guro ng katotohanan, isang pastol na handang mamatay para sa kanyang kawan. Sa mga panahon ng kaguluhan, digmaan, kahirapan, at moral na pagkalito sa mundo, kailangan ng iyong simbahan ng isang tinig ng liwanag, isang Papa na magdadala ng pag-asa, kapayapaan, at kabanalan sa gitna ng dilim. Panginoon, isugo mo po ang iyong liwanag upang ang taong iyong hinirang ay lumitaw ng malinaw sa puso ng mga bumoboto. Naway hindi ang karunungan ng mundo, kundi ang karunungan mula sa itaas ang maghari sa buong proseso ng eleksyon. Panginoon, pakinggan mo ang panawagan ng iyong bayan. Marami sa amin ang nalulumbay, naliligaw, at nawawala sa pananampalataya. Bigyan mo kami ng Santo Papang magbabalik sa amin sa landas ng kabanalan, na magsisilbing gabay sa bawat hamon ng buhay, tagapagtaguyod ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at magiging larawan ng iyong awa sa lahat ng tao. Tulungan mo siyang maging instrumento ng pagkakaisa sa simbahang nahahati, maging boses ng mga mahihina, at tagapagtanggol ng katotohanan sa kabila ng kasinungalingan ng mundo. Kaya't lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa, at makatagpo ng biyayang tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hebreo Kabanata 4, Talata 16 na. Espiritu Santo, ikaw ang liwanag ng Diyos sa kadiliman. Ibinubukas namin ang pintuan ng simbahan sa iyong pagdating. Bumaba ka sa Sistine Chapel. Dumapo ka sa puso ng bawat kardinal. Paalalahanan mo sila ng iyong salita, ituro mo sa kanila ang daan, at ilayo mo sila sa anumang impluensyang hindi ayon sa iyong kalooban. Sa iyong presensya, walang imposible. Kaya't hinihiling namin ang isang himala sa banal na botohan na ito, na ang buong proseso ay maging puspos ng kabanalan, katotohanan, at pag-ibig. Aming Diyos na buhi, Diyos ng simula at wakas, patuloy po naming iniangat sa iyo ang simbahang itinatag ni Hesukristo.
Sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at kabutihan, patuloy mo itong iningatan mula sa pagsilang ng Ebanghelyo hanggang sa panahon ngayon. Ngunit sa yugtong ito, nangangailangan po muli kami ng isang tagapagtanggol ng pananampalataya, isang tagapaghatid ng iyong salita na may kapangyarihang espiritual, kapakumbabaan, at pag-ibig na walang hanggan. Panginoon, hinihiling namin na ang bagong santo, Papa na iyong pipiliin ay isang tunay na anak mo, mapanalanginin, mapagpakumbaba, mapagmahal sa mahirap, at may matibay na pananampalataya. Naway siya'y maging ilaw sa mga kabataan, ama sa mga pari, tagapagtanggol ng mga pamilya, at saksi ng katotohanan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Nais naming makitang muli sa liderato ng simbahan ang isang mukha ni Kristo, hindi ang makapangyarihan, kundi ang mapaglingkod, hindi ang hinangaan, kundi ang naglilingkod, hindi ang hinahangaan sa lakas, kundi sa kababaang loob. Mapapalad ang mga may pusong dalisay, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 8. Sa iyo rin po namin inilalapit ang buong simbahang Katolika. Ipagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa, kalinawan sa katotohanan, at kasigasigan sa misyon. Gamitin mo ang bagong Papa bilang tagapagdala ng bagong alab sa simbahan, isang panibagong Pentecosts, kung saan muling maglalagablab ang apoy ng pananampalataya sa puso ng bawat Kristiyano. Turuan mo siyang maging bukas sa iyong pagkilos, lalo na sa mga makabagong hamon ng mundo, ngunit huwag sanang iwanan ang mga aral na banal at hindi nagbabago. Amang banal, huwag mong hayaang pangibabawan ng politika, ambisyon, o kasikatan ang banal na tungkulin ng pagkapapa. Patatagin mo ang mga kardinal laban sa tukso ng tao, at ibigay mo sa kanila ang biyaya ng banal na pagninilay. Ilayo mo po sila sa pagkakabaha-bahagi. Iisa lamang ang iyong simbahan, iisa lamang ang iyong katawan, at iisa lamang ang iyong layunin, na ang lahat ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Ako ang mabuting pastol. Nakikilala ko ang aking mga tupa, at ako'y nakikilala rin nila. Juan Kabanata 1:0, Talata 14 na. Hinihiling namin ito hindi lamang para sa mga Katoliko, kundi para sa buong mundo. Ang Santo Papa ay hindi lamang ama ng simbahan, kundi ilaw din ng sangkatauhan. Naway ang kanyang tinig ay marinig sa mga bansa, ang kanyang halimbawang buhay ay sundan ng mga kabataan, at ang kanyang dasal ay maging tulay ng awa para sa lahat, anuman ang kanilang relihiyon, kulay, o estado sa buhay. Gamitin mo siya upang mapalapit muli ang mga puso sa iyo. Sa wakas, O Diyos, itinataas namin sa iyo ang panalangin ito bilang handog ng pananampalataya. Hinihintay namin ang bagong Papa hindi lamang bilang pinuno, kundi bilang ama, kaibigan, at alagad. Nawa, sa kanyang pagkakatalaga, magsimula ang bagong yugto ng pag-asa, kabanalan, at pagbabalik loob ng sanlibutan sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman.
at magpasawalang hanggan. Amen.